Taong 1985 may isang pamilyang naninirahan sa maliit na baryo, at dahil sa isa lamang silang dayo doon na pagkamalang silang mangkukulam, demonyo o anak sa diablo dahil simula daw noong dumating sila sa baryong ito, ay unti-unti nang nagkakasakit at namamatay ang mga tao. Isang gabi nagulat na lamang ang magpamilyang dayo dahil sinugod sila ng mga taong bayad habang may daladalang mga sulo, itinali ang kanyang ama at ina sa isang malaking puno ng akasya. Nilatigo ng mga taong bayan ang kanyang mga magulang hanggang sa tuluyan ng mawalan ang mga ito ng buhay at sinunog ang kanilang kubo. Habang si Amalia naman ay nakatakas at isinumpa ang lahat ng may kagagawan ng kanyang mga magulang, na pinamumunoon sa kanilang kapitbahay, matagal na itong may galit sa kanila sa hindi nila alam na dahilan. Nagpakalayo-layo si Amalia hanggang sa mapadpad siya sa malayong baryo at nakilala ang isang mabagsik na mangkukulam. Nagpaturo siya dito upang makapag-higantay sa mga taong pumatay sa kanyang mga magulang. Habang sa kabilang banda naman, natarante si Lando dahil sa mga nangyayari sa kanilang baryo, sabay-sabay kasing nagkakasakit ang kanilang mga kapitbahay. Ano ba itong nangyayari sa ating baryo, Lando? Wala na ang pamilyang mangkukulam rito subalit hindi pa rin nahinto ang mga nagkakasakit, para na yata tayong isinumpa sa lugar na ito. Tinig ni Aling Busyang na isa ring kapitbahay nila. Hindi ko alam Busyang, mukhang nag-iwan yata ng sumpa ang magpamilyang iyon. Yung anak nila na si Amalia ay nakatakas, baka iyon ang dahilan, sagot ni Lando sa ginang. Lumipas pa ang mga araw at lubha na silang nabahala dahil may namatay na mga kapitbahay nilang nagkakasakit, bigla lamang pumapayat ang mga ito, at nagsusuka ng dugo hanggang sa tuluyan na ang mga itong namaalam. Hanggang sa may nakilala silang manggagamot, at pinatingnan ang kanilang baryo. Isang mabagsik na mangkukulam ang may gawa nito Lando, paghihiganti ng isang mabagsik na mangkukulam, mukhang may ginawa kayong hindi maganda sa pamilya ng mangkukulam na ito, bigla namang napaisip ang kanilang mga kabaryo. Habang sa kabila naman, ay ngising tagumpay ang isang dalaga dahil sa kanyang natatamong paghihiganti. Uunti-untiin ko kayong lahat, nakakakilabot na ani ni Amalia habang nakatingin sa mga litratong nakuha niya na ngayon ay nakahanda na ang lahat sa panibagong ritual na gagawin niya. Nang bahagya siyang nahilo, at animoy may mga larawan na nagsisalputan sa kanyang isipan hanggang sa may isang hugis mukha ng tao na biglang lumitaw sa apoy ng kanyang kandilang itim. Kung sino ka man, itigil muna ang ginagawa mo, inuubos muna ang mga tao sa baryo namin, inuutusan kitang tumigil na kung ayaw mong mapilitan akong labanan ka. Tinig ng isang lalaki, kaya biglang napahalakhak si Amalia sa kanyang narinig. Hindi mo ako matatakot, isa kang hangal. Uubusin ko silang lahat, ipaghihiganti ko ang ginawa nila sa aking mga magulang, ipapatikim ko sa kanila ang sakit na kanilang idinudulot sa akin. At hindi mo ako mahahadlangan. At kung sino man ang maglakas loob na hadlangan ang mga plano ko ay mamamatay. Nakakakilabot na tura ni Amalia sa isang manggagamot. Tama na, Amalia, alam kong ikaw iyan, itigil mo na ito, maawa ka sa mga tao. Tinig iyon ni Lando kaya biglang napahalakhak ang dalagang mangkukulam dahil sa kanyang narinig. Naawa ba kayo sa mga magulang kung kinastigo niyo, sa pag-aakalang isa kaming sugo ng demonyo? Hindi pa kayo nasiyahan at sinunog niyo pa sila. Ngayon tikman niyo ang paghihiganti ng isang mangkukulam. Uubusin ko kayong lahat, nakakakilabot na sigaw niya rito. Lumipas pa ang mga buwan at tuluyan ng unti-unti nang nalalagas ang mga tao sa maliit na baryo. Sobrang nang nababahala ang kanilang kapitbahay dahil may sakit ang kanyang anak, natatakot siya na baka matulad ito sa iba na mamatay. Hanggang sa nangyayari nga ang kinatatakutang niya na matay ang kanyang dalawang anak. Kaya naghanap sila ng isang mahusay na albularyo, at natagpuan nila si Mang Berting. Mahusay ito na manggagamot dahil tanyag ito sa kanilang lugar. May kapatid din ito na isang manggagamot kaya magkasamang nilabanan ng magkapatid na albularyo ang galit at paghihinagpis ng isang dalagang ang mangkukulam. Nahihirapan na kalaban nila si Amalia dahil isa na itong mabagsik na mangkukulam. At dahil na rin sa isang magaling na albularyo ang magkapatid ay bigla na lang naglaho na animoy isang bula si Amalia, napatay na ito ng magkakapatid na albularyo, bumalik na ulit sa dati ang mga kabaryo. Subalit hindi na mawala-wala sa isipan ng mga tao ang kalunos-lunos na nangyayari sa kanilang mga pamilya at mga kabaryo,
Laking pasasalamat na lang nila dahil napuksa na ito at hindi na nakakapanghasik ng lagim. Ang sabi ng iba kung gawan ka daw ng masama sa iyong kapwa ay hayaan mo lang sila, pero paano kung ang mga mahal mo sa buhay ang mawala dahil sa isang maling pag-akala? Ikaw anong gagawin mo? Please subscribe, share and like. Comment is really appreciated.